Ang ating pag-uusapan ay ang mga prinsipyo ng kaligtasan. The principles of restoration. Dito nagsimula, o dito dapat nagsimula ang kasaysayan. Ang Diyos lumikha ng lalaki at babae, Adan at Eva. Pag natupad ang unang pagpapala, si Adan ay maging ideal, si Eva maging ideal. Pagkatapos, bibigyan sila ng blessing, magiging mag-asawa, magkakaroon sila ng relasyon bilang mag-asawa, kasama na doon yung sexual. Magkakaroon ng bunga, at dito nalalabas yung lahi ng Diyos, yung lineage. Kaya anong klaseng love? True. Anong klaseng life? True. Anong klaseng lineage? True. Lahat ay true. Sana. Hindi ganoon na nangyari dahil ang nangyari, hindi true love. False love. Hindi under kay God, under kay Satan, si Eva at Adan. Naging mag-asawa sila, hindi dahil kay God, kung hindi dahil sa tukso. Dahil sa udyok ni Satan na kumain sila ng bunga. Ibig sabihin, naging mag-asawa sila, nag-sex silang dalawa, na walang basbas o walang blessing ang Diyos. Kaya ano naging resulta? Nagkaanak. Sino yung unang-unang anak ni Adan at Eva? Si Cain. Di ba? Pag-uusapan natin mamaya. Pero si Cain at Abel na magkapatid, sa pamilya ni Adan ay hindi naging maayos. Hindi ideal ang pamilya ni Eva at Adan nung umpisa. Kaya nga ito ang naging resulta. Parang kapareho ng linikha ng Diyos na plano, kaya lang hindi siya ang nasa center. Kaya may love pero false. May life pero false. May lineage pero false din. Ito ang mapait na nangyari sa plano ng Diyos. Kumbaga kung ikaw, ginawa mong lahat sa isang plano, ginugulan mo pa, ginastusan mo pa, pinagpagura mo ng panahon, and then hindi mangyari, hindi ba nakaka-disappoint yan? Kaya sabi natin, ang pinakamahalagang conclusion sa chapter 2, yung feeling ng Diyos na nasaktan, at hindi lang nasaktan, para siyang pinakuan ng malaking pako sa kanyang puso. Masakit yung nangyari sa kanya. Betrayed ang feeling niya. Ito, naalala niyo pa to. Ang kahulugan ng kaligtasan ay ang pagbabalik sa dating orihinal na posisyon. Ano ba yung orihinal na posisyon? Ang planong orihinal ay ang tatlong pagpapala. Nag-fall ang tao. Kailangan siyang ibalik. Ito ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang pagbabalik sa dati. Kaya ito ang definition. Balik sa dating halaga, sa dating kondisyon, at sa dating posisyon. Parang isang tao na nalulunod, pag siya ay hindi may sasagip o hindi maliligtas, mamamatay siya. Anong pagliligtas? Tanggalin mo sa tubig. Ang isang taong may sakit, paano nililigtas ng doktor? Ibinabalik ng doktor sa dati niyang kalusugan bago siya nagkasakit. Kaya to save, ang pagliligtas ay ang pagbabalik sa dati niyang posisyon. Pero dito magsisimula ang kaligtasan. Kailangan alamin natin ang kahulugan ng pagiging fallen. Ano yung fallen? Yung anak ni Eva at Adan, nasa lahi niya. At ang fallen na tao, mixture of good and evil. So, sino rito ang 100% good? Meron ba sa inyo rito? 100%? 100% mabuti na tao? Meron ba? Taas ang kamay? Wala rin sa inyong 100% masama. Sino sa inyong 100% masama? Kaya ang problema, parang may naghalo sa atin na tubig at langis. Actually, hindi pwedeng sabihin naghalo. Hindi naman pinamaghalo ang tubig at langis. Magkasalungat ang mabuti at masama. Pero ito ay nasa sa loob ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay gustong maging mabuti. Pero hindi lagi tayong gumagawa ng mabuti. Lahat tayo umiiwas sa masama. Pero hindi rin tayong lahat nakakaiwas sa masama. Kaya ang realidad noon, parang may isang madilim at isang maliwanag na parte ng tao. Yung good side at yung evil side. Kaya sabi ng Biblia, meron tayong original nature. God created man in His own image. Saan ang galing kabutihan natin? Kay God. Kaya kung mabuti ka, hindi dahil ikaw, mabuti ka talaga. Mabuti ka dahil nanggaling kay God yung kabutihan mo. Hindi mo ipagmamalaki yung kabutihan mo, dahil nanggaling yung kay God. And then, dahil doon,
kahit na ganong kasama na ng tao, may maiiwan pa rin kabutihan sa kanya. Kaya sabi ni Timothy, ang Diyos na magliligtas sa atin, ang nais niya, lahat ng tao ay maligtas. Kaya ayon sa turo ng prinsipyo at ng Biblia, walang tao na iiwanan. Natatandaan niyo yung kwento ng 10 tupa, nawala yung isa? Anong ginawa ng pastol? Iniwanan yung 99. Kasi mahalaga yung isang nawawala. At nung nakita niya yon, mas masaya pa siya sa isang nawawala at nakita, kaysa yung 99 na hindi nawala. Yun ang pinagbubunyi ng langit, pagka daw merong isang bumalik na magkasalanang tao. Kaya ang ibig sabihin nito, ang lahat ay may original human nature. Walang tao na sobrang sama, wala nang pag-aasang iligtas. Kaya tayo din, huwag tayo mag-iisip na itong taong ito, dapat ito, walang kwenta na ito, itapon na ito sa impyerno, yung mga ganon. Hindi natin pwedeng sabihin. Sapagkat hindi ganon mag-isip ang Diyos. Pero kung meron tayong original nature, meron din tayong fallen human nature. Katulad ng binanggit ni Jesus. Sa mga Hudyo, ang mga Hudyo, pinagmamalaki nila, anak kami ni Abraham, lahi kami ni Abraham. Ang sagot niya, kayo, mga galing kayo sa inyong ama. Tama. Ang ama ninyo, devil, demonyo. At ang gusto niyong gawin, yung gusto ng inyong ama. Sino yung ama? Yung gusto ng demonyo. So bakit sinabi ni Jesus yan? Dahil merong din tayong lahi na nanggaling kay Eva at Adan, na nanggaling kay Satan. Sabi ng John, kapag pinipilit mo na ikaw ay walang kasalanan, linuloko mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. Kaya anong ibig sabihin? Ang tamang pagkilala sa aking sarili. At ang pagkilala sa aking sarili, ako'y nahati sa dalawa. Walang taong sukdulang mabuti, wala ring taong sukdulang masama. Kahit na napakasamang tao, hindi niya tuturuan ng masama ang isang anak niya. Diba? Kunyari ikaw, kriminal o drug pusher ka, dami-dami mo ng binentang drug. Pero pag sasabihin mo sa anak, pag lumaki ka, mag-aral ka mabuti, huwag mo kong gagayahin. Tuturuan mo pa rin ng kabutihan yung anak mo. Saan ang galing yung kabutihan na yon? Kasi lahat ng tao may original nature, lahat din ng tao may fallen nature. At kahit yung pinakabanal na kilala natin, pati yung mga nasa mga pulpito, mga pare, mga madre, hindi ibig sabihin nun 100% pure ang buhay nila. Kahit sila umiiwas, hindi nila madideny na mayroon silang evil nature or fallen nature. So diyan nagsisimula. Tayo ay hati sa good and evil. Merong mabuti at masama. Pero sa katagalan ng panahon, ng kasaysayan, na ang una o ang nakauna ay si Satan, ito ang nangyari. Ang ating kabutihan ay underdeveloped, maliit. Ang ating evil nature or fallen nature ang siyang na-develop. Kaya mas madali gumawa ng bawal, ng masama o labag sa utos ng Diyos. Di ba? Sabi nga ng mga iba, kung ano yung masarap, yun ang bawal. Kung ano yung masarap, yun ang ipinagbabawal sa atin. Kaya may binabanggit din, kung ikaw daw gusto mong sundan ng Diyos, ang daan daw makipot, mabato, makitid. Kung gusto mo na masundin yung gusto mong mga nais mo sa buhay, maluwang, magaan, smooth, ika nga natin. Kaya ito ang paliwanag kung bakit hindi tayo ganito na nahati sa dalawa. Of course, nahati tayo sa good and evil, pero mas develop ang evil kaysa sa good. Mas madali sa atin ang gumawa ng masama kaysa mabuti. Kaya itong dahilan, kailangan tayo mag-aral ng salita ng Diyos at mag-practice ng religious life para tayo ay ma-develop sa original nature. Para lumakas ang ating original nature. Yung konsyensya natin lumakas ang kanyang puwersa na pigilan. Kaya ito ang term ng divine principle, midway. Nasa gitna tayo ng Diyos at saka ni Satan. Midway position. Alam niyo ba yung midway? Parang kang dumating sa kanto, pakaliwa at pakanan, hindi mo alam kung saan ka mapunta. Nakakalito, di ba? Kaya ito ang pinakatinatag nating walang prinsipyong posisyon. Pag tinanong ka ng oo o hindi, ang sagot mo, oo at hindi. O nasa gitna ka lang. Hindi pwede. Itim ba o puti? Hindi pwedeng sabihin nasa gitna ka.
Kung hindi itim, puti, kundi puti, itim. Yun ang ibig sabihin ng mabuti at masama. Hindi pwede magsama yung dalawa. Pero ang tao, naging magkasama ang mabuti at masama. Kaya ang tawag sa kanya, midway, nasa gitna ng mabuti at masama. Kaya parang yung isang paa, nasa side ni God, yung isang paa, nasa side ni Satan. Naghahalo, no, ang kabutihan at kasamaan sa tao. Alam niyo ba yung larong tug of war, hatakan ng lubid? Nakapaglaro na ba kayo ng tug of war? Yung hatakan ng lubid. Kaya ang Diyos at ang si Satan, parang ang tao ang lubid. Pag hinatak ng isang side, hinahatak doon ng kabila. Kaya dalawa sila naghahatakan sa inyo. Hinahatak ka ni God sa side niya, hinahatak ka rin ni Satan sa side niya. Dalawa yan. Pag iniisip mo, Diyos lang ang makapangyarihan, kulang at lalong lilinlangin ka ng Diyos, ni Satan, kapag hindi mo alam na meron din ganong kapangyarihan si Satan na humatak. Kaya pag dilaksan at tinodo ng isang side, totodo rin ng kabila. Kaya nga, kung gusto mo talagang tunay na magpakabuti ang buhay mo, diyan haharap sa maraming tukso at maraming pagsubok. Napapansin niyo yun? Mula ngayon, magpapakabait na ako. Pag sinabi mo yon, parang challenge mo yun kay Satan eh. Kanyari, may mga bisyo. Mula ngayon, hindi na ako iinom. Kinabukasan, may mga nangaalok ng libre. Hindi na ako maninigarilyo. Pero tignan ko nga, kung totoo yan, may mag-aalok sa'yo, libre. So, mga ganong bagay. Kaya ang tunay na larawan, dalawa yan, hindi isa lang. Dahil may God na may kapangyarihan gumawa ng kabutihan, meron ding kumukontra, isipin natin, may Satan. Kaya ang tunay na larawan ng isang taong fallen, katulad natin, ay mixture. Or, sa case na to, midway position. Nasa gitna. Hindi pwede tayong, kumbaga, nasa position ng gitna. Kailangan nasa kaliwa ka o kanan. Pag nasa highway ka, doon ka sa island, wala kang mapupuntahan. Either papunta ka doon o sa kabila. Dapat meron kang side. Kaya sabi sa Bible, you are slaves to the one whom you obey. Whether you are slaves to sin, maaring ikaw ay alipin ng kasalanan na patungo sa kamatayan o sa pagsunod na patungo naman sa kabutihan. Dalawa ang pagpipilian natin. Good and bad, good and evil, true or false, right and wrong. Ibig sabihin, midway. Sinabi ni Jesus, no one can serve two masters. Hindi ka pwede magsilbi sa dalawang amo. Mamahalin mo yung isa, magagalit ka rin sa isa. Tapos, ito naman, bigla magpapakabait sa isa, tapos yung dati mong pinapagbabaitan, magiging kaaway mo rin. Kaya, kailangan isa lang. Isa lang ang subject mo. Ang Diyos lang dapat. Pero dahil sa fall, tayo ay nahati sa dalawa at nadon tayo sa midway position. May angkin ang Diyos, may angkin si Satan sa atin. So sa lahat ng mga tinatawag nating conflict o labanan, sabi ko nga nung nakaraan, ito ay labanan hindi ng mga tao, kung hindi ng Diyos at ni Satan. Dalawa. At sinong pinag-aawayan nila? Sino ang pinaglalabanan nila? Tao. Kaya kung may mabuti sa mundo, saan galing? Sa hangin ba galing mabuti? Hindi. Sa puno, o sa hayop, sa ibon, sa isda? Sa tao, galing ang mabuti. Kung masama, may masama sa mundo, saan galing? Sa hangin? Sa tao? O sa tao ba? O sa hayop? Sa tao rin. Kaya ang lahat ng kabutihan sa mundo nang galing sa tao, lahat din ng kasamaan sa mundo, galing din sa tao. Kaya ang solusyon talaga, nakasentro dapat sa tao. Hindi sa kapaligiran mo. Ikaw mismo, dapat alam mo ang sitwasyon na merong good and evil. Sa likod ng good, nandun si God. Sa likod ng evil, nandun si Satan. Dahil kayo nag-iisa, pinag-aagawan kanilang dalawa. Kaya ano ang dahilan pinag-aagawan? Ito ang dahilan ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kung ganun, siyang may-ari. Pero bakit niya tayo gustong bawiin? Kasi meron siyang gustong ibigay at ipagpatupad na katotohanan. Ang pagpapala. Yun ang gusto niya. Gusto niyang makamit, matupad ang kanyang 3 basbas ng pagpapala. Pero ito si Satan, hindi naman siya manilikha. Bakit siya may angkin sa atin? Paano nagkaangkin si Satanas sa atin? Dahil sa lahi. Pag-usapan na natin yung lahi. Kapag anak mo, may angkin ka doon. Kahit ayaw ng anak mo sa'yo, may angkin ka pa rin. Hindi ba? Isang example ko.
May isang babae na rape. Ang nang-rape sa kanya, masamang tao. Nung nabuntis yung babae at nanganak siya, kahit na ayaw yung nangyari sa kanya, anak pa rin ng rapist yung batang yon. Dahil sa lahi, lineage. So kahit tayo din, kahit ayaw natin kay Satan, may angkin si Satan sa atin dahil siya ang naging dahilan kung bakit tayo napunta, nagkaroon ng mga magulang, nagkaroon ng mga ninuno. Naintindihan niyo po ba natin? So ang angkin ng Diyos, siya ang lumikha. Siya ang may tinatawag na planong blessing. Pero ano ang angkin ni Satan? Lahi. At anong plano ni Satan? Wala siyang plano. Ang gusto ni Satan, saktan ang Diyos. Nung pinarusahan ng Diyos si Satanas, tinapon siya sa impyerno, hindi naging, kumbaga, ang feeling ni Satanas natalo siya. Nagbanta siya sa Diyos. Gagantihan kita. Sabi niya, tataasan ko pa ang trono mo. Ganon si Satanas. Kaya, anong dahilan gusto niya tayong gamitin? Para sirain, para masaktan niya si God. Ano ang pinakamasakit sa isang magulang? Mas masakit pa sa magulang kapag nasasaktan yung anak niya. So, paano masasaktan ni Satan si God? Hindi pwedeng saktan ni God o hindi pwedeng saktan ni Satanas si God. No? Pwede basta magsuntukan? Hindi. So, paano ngayon gagawin ni Satan para saktan si God? Sisirain niya yung buhay ng anak ni God. Habang tayo inaalagaan niya, gusto naman ni Satan, sirain tayo. Kaya sa bawat pagsunod natin kay Satan, sinasaktan natin si God. Naintindihan ba natin? Kaya anong sinasabi ni Satan sa atin? Yan, sirain mo yung buhay mo, minum ka. Sarap yan. Pero habang sinisira mo yung buhay mo, syempre, si God ang nasasaktan. Habang sinisira mo ang buhay mo, parang tinutokso natin sa mga maraming bagay na masama, ang talagang nasasaktan, si God, yung magulang. Pag kayo magulang kayo, mahal na mahal yung anak ninyo, pag kayo ay nagalit at namalo at nakita yung anak nyo sakit na sakit, minsan yung sakit na binigay nyo, nararamdaman nyo rin. Di ba? Nasasaktan din kayo. Kaya ayaw nyo nasasaktan. Kung mahal na mahal mo yung anak ko nagkakasakit, parang ikaw yung gusto mong, sana ako na lang nasasaktan, wag na lang yung anak ko. Di ba ganon? Kaya ito ang angkin ni Satanas. Dahil sa lahi, at dahil gusto niya tayong gamiting paraan para saktan ang Diyos. Huwag tayong magpapagamit. Sapagkat kahit na mukhang okay yan, panglilin lang yun ni Satan. Pag gumagawa tayo ng gusto ni Satan, sinasaktan natin si God. Yun ang ibig sabihin ng dominion. Kaya sinong mananalo? Si God o si Satan? Kakampi nating lahat, si God. Pero hindi laging ganon. Nabanggit ko nga kanina, kung sino pa yung mga nagpapakabay at nagpapakatino, siya yung mga parang linoloko, tinagtatawanan, pinagbibiroan. Kaya kung linalaksan ni God ang paraan para gamitin ka, ganon din si Satan, linalaksan niya rin. Kung ganon, ibig sabihin, hindi depende kay God, hindi rin depende kay Satan. Ang mananalo, depende sa choice, sa gagawin mo. Ito nga yung ulit na sinasabi natin kalayaan at responsibilidad. Kung ano ang mga gagawin nating kondisyon, ito ang magsasabi kung sinong mananalo sa buhay natin. Pag gumagawa tayo ng mga masasamang bagay, ang nananalo si Satan. Inaangkin niya tayo at lumalakas ang kanyang kapit sa atin. Kaya nga ang isang kasalanan, nadadagdagan pa ng isa, ang problema sa maliit na kasalanan, hindi naiiwan ng maliit, lumalaki ng lumalaki. Yung maliit na bisyo, dumadami. Kasi gusto kanyang hawakan at i-dominate. Kaya ito ang paraan ni Satan. Kaya lagi sinasabi ni Satan sa atin, gawin mo yung mga gusto mo, yung mga kahit na pinagbabawal ng Diyos sa iyo. Sarap yan eh. Habang ginagawa naman natin yun, lumalakas yung kapit niya sa atin. Kaya dalawang bagay ang nangyayari. Kapag tayo gumagawa ng masama, hindi pwedeng lumalapit tayo kay Satan, lumalapit din tayo kay God. Pag lumalapit tayo kay Satan, napapalayo tayo kay God. Kaya ang tunay na larawan ng tao, midway, or yung tinatawag nating dalawang posisyon. Magkahalo ang good and evil. Hindi pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos. Maniwala ka rin na may kalaban ng Diyos. Ito si Satan. At pag tayo, hindi natin kilala ang kaaway natin, madali niyan tayong gamitin. No, sabi ng isang Chinese na philosopher, kung gusto mo daw manalo, hindi lang dapat kilala mo ang iyong kalaban, kilala mo rin ang iyong sarili.
Kung ang alam mo lang, God, hindi mo alam ang kalaban, kulang. Dapat alam mo paano natatrabaho rin si Satan sa iyo. Kaya depende kung ano ang gagawin natin. Siya magpapalapit sa atin kay Satan o kay God. At kung napalapit tayo kay Satan, napapalayo tayo kay God. Habang gawa tayo ng magawa ng masama, palayo naman tayo ng palayo kay God. Okay? Pero on the other hand, sa kabilang panig naman, kapag ang ginawa mo naman ay good condition, ito ang nagpapalayo sa iyo sa relasyon mo naman kay Satanas. Kaya ang taong gawa ng kabutihan, palayo ng palayo sa impluwensya ni Satan. Ang taong gawa ng masama, palayo ng palayo sa impluwensya ng Diyos. Pag sinabi natin kabutihan na gawain, ito yung tinatawag ng divine principle na indemnity. Or, sa wikang Koreano, tanggam. Narinig niyo yung tanggam? At alam niyo ba yung tanggam stick? Yung, anong tawag doon? Tanggam ang tawag natin yung paluan ng puwet. Ang tawag sa tanggam, indemnity. Ano yung indemnity? Ang salitang indemnity ay salitang Ingles ng ibig sabihin, pambayad. O pambayad, kapalit na pambayad. Okay. Ito daw ang kailangan mong gagawin para maibalik natin ang ating sarili sa Diyos, mailapit natin, at para putulin ang ating ugnayan kay Satan. Kaya dalawa yan, no? Dahil tayo ay nasa gitnang posisyon, nag-aaway ang Diyos at si Satan sa ating buhay, kailangan meron tayong responsibilidad na pumili kung sino ang gusto nating sundin. At hindi lang pumili, yung gagawin nating mismo. Kaya yung mga panalangin, pag-aaral, paggagawa na mabuti sa kapwa, lahat yan ay kondisyon para mailapit sa Diyos. Pero pag mga sinusunod mo yung luho, yung bisyo mo, ito naman yung baliktad. Napapalapit ka kay Satan naman, napapalayo kay God. Kaya ito ang ibig sabihin ng indemnity. Tanggam. O ito ang ibig sabihin ng tanggam, indemnity. English yung indemnity, Korean naman yung tanggam. Ito ang mga ginagawa natin para tayo makabalik at ito rin ang pangunahing requirement para tayo maligtas. Indemnity. Sa makatwid, ayon sa prinsipyo, kung walang indemnity, walang restoration. Ibig sabihin, kung walang indemnity, walang kaligtasan. Pag maiintindihan natin ang kahulugan ng indemnity, maiintindihan na natin ang buong kasaysayan. Ang lahat ng naganap sa kasaysayan, magiging malinaw na sa ating lahat. Kaya ito ang ating pag-uusapan, indemnity. Kapag ikaw ay may utang, dapat mong bayaran. Pag sinabi mong sorry, hindi ka pa nakapagbayad. Kahit 100 mong beses sabing sorry, hindi ka pa rin nagbayad. Hindi pa rin tapos ang utang mo. Hindi ba? Kaya napakahalaga. Kaya nga, ayon din dito, hindi sapat na humingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Kasi may nasira. Ano yung nasira? Yung 3 pagpapala. Ano yung nawala? Yung mundo na ideal. Kailangan natin ibalik yung 3 pagpapala. Kailangan natin ibalik. Yun ang indemnity. Umutang ako ng pera, hindi ako nakapagbayad. Pag hindi ako nagpapagbayad, kahit ilang beses pa akong lumuhod sa harapan mo, may utang pa rin ako. Hanggang meron akong indemnity. Kasi may nasira, may nawala. Hindi lang pagsuway ng utos. Okay? Naghanda ka ng pagkain. Meron kang bisitang 5 darating sa bahay mo. Tanghali. Matagal mo lang di nakita, kaya talagang ginawa mong special. And then siguro mga 20 minutos pa, nakahanda na yung mesa, umakyat ka para magbihis. Mag-ayos ka ng katawan. Magsuklay. Hindi mo alam, habang nasa taas ka, dumating yung mga kapatid mo. Yung kapatid mo galing sa basketball, isang team ng basketball 5. Nakita nila, bakante yung lamesa, 5. Di inimbita na ng sarili, kumain. And then, pagbaba mo, tuwan-tuwa ka, dahil malapit na dumating yung mga bisita mo, nakita mo yung pagkain, halos ubos na. Anong sasabihin mo? Ba't yung kinain yan? Ang sasabihin ng kapatid mo, ay sorry hindi namin kasi alam. Babalik ba yung pagkain pag sinabi nilang sorry? Hindi maayos yung problema pag sorry-sorry lang. Maliban lang, kung may gagawin kapatid mo, na sila mismo ang magpapalit doon sa mga pagkain na naubos. Naintindihan gusto sabihin ng indemnity? Ang indemnity ay kapalit doon sa nangyaring nawala, nasira, etc. Kaya ito yung pagbabalik sa dati, restoration. Kung walang indemnity, walang restoration. Pupunta ka sa kanan, pero napapunta ka sa kaliwa. Para makapunta ka sa pupuntahan mo, dalaligaw ka, babalik ka sa pinanggalingan mo. Yun ang indemnity. Kaya restoration, kailangan babalik ka.
Kaya ang indemnity ay ang pagkilala na meron tayong original position. Yung buhay natin kung hindi tayo nagkasala. At ang indemnity rin ay ang pagkilala na nawala yung posisyon na yan. Hindi tayo pwedeng bumalik sa dati nating posisyon, automatic. Hindi natin pwedeng ibalik. Mas mahirap mag-repair kaysa magsira. Si Adan at si Eva, nagkasala sila sa loob lamang siguro ng ilang minuto. Gaano kahaba ng kasaysayan? Umaabot na ng 6,000 taon ayon sa pagbibilang sa Biblia. So kung ganon, yung nangyari sa loob lamang ng ilang minuto ay hindi pa rin tapos sa loob ng 6,000 taon. Anong mas mahirap? Magsira o mag-ayos? Mas mahirap mag-ayos. Ito ang ibig sabihin ng indemnity. Kaya napaka-importante. Pag sinabi nating indemnity, pagbabaliktad sa mga nangyari. Sa prosesong nangyari kung paano nawala ang isang bagay o nasira ang isang bagay. Kaya ang Diyos, maraming pinapagawa sa atin. Ang tawag ng divine principle doon, indemnity condition. Pag sinabi natin condition, ito yung mga pinapagawa para tayo makapag-indemnify o makarestore ng nawala o ng nasira. At pag ito ang naunawaan ninyo, lubos nyo nang mauunawaan ng lahat ng mga banal na kasalatan. Hindi lang Biblia, pati magbasa kayo ng Quran, magbasa kayo ng Bhagavad Gita, magbasa kayo ng Dhammapada ni Buddha, lahat ito may intindihan nyo. Ang sikreto, indemnity. Yan ang isa sa mga bagay na hindi masyadong na-emphasize sa mga turuan ng iba't iba. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng hindi pagsunod ng isang tao, marami ang naging kasalanan. Ano naging indemnity? Sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, marami naman ang magiging mabuti. So, reversal. Reversal, pagbabaliktad. Pagbabayad sala. Ito pa, alam niyo ba yung kwento ni Pedro? Si Pedro ay nag-deny kay Jesus ng 3 beses. Di ba, nung hiduli na si Jesus, sabi, ikaw, kasama ka nila, di ba? Hindi ako kasama. 3 beses siyang tinanong. 3 beses siya nang nag-deny. Kaya nung nabuhay ulit si Jesus, anong naging paraan niya? Tinanong niya si Peter ng 3 beses. Alam niyo ba yung kwento na yan? Tinanong niya, Pedro, mahal mo ba ako? Of course, Lord. Hindi mo na kailangan tanongin sa akin yan. Sige, pakainin mo ang aking tupa. Sabi niya gano'n. Pero tinanong siya ulit, Pedro, mahal mo ba ako? Hindi mo na kailangan tanongin ako pangalawa. Mahal kita, Lord. Pakainin mo ang aking tupa. Hindi pa na kontento si Jesus. Sinabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Bakit 3 beses tinanong ni Jesus kung mahal siya ni Pedro? Dahil 3 beses din nag-deny si Pedro kay Jesus. Anong tawag doon? Indemnity condition. Kaya ito ang nakabaon sa Biblia na sekreto na pag naintindihan ng marami, magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng mga kaganapan at magiging malinaw sa atin ang kahulugan ng kasaysayan. Ito, kasalanan para may restore, kailangan baliktarin. Yun ang ibig sabihin ng indemnity. Si Adan, iniwanan ng Diyos. Sabi ng God, huwag kang kakain. Sabi ni Lucifer, kumain. Sino sinundan? Si Lucifer. So, inabandon na niya ang Diyos. Kaya, si Jesus ang bagong Adan. Anong nangyari kay Jesus? Si Jesus ay inabandon na ni God sa cross. Anong unang-unang salita niya? Ano yung isa sa mga 7 last words niya pala? Sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi yon ni Jesus habang siya nakapako sa krus. Anong dahilan? Restoration. Nakikita niyo yung pagbaliktad? Nakikita niyo yung ibig sabihin ng indemnity? Dahil Adam abandoned God, God abandoned Jesus on the cross. Anong tawag doon? Indemnity. Dahil si Jesus ang bagong Adan. Ito pa, si Jesus ang naghirap dahil ang mga tao walang pananampalataya sa Kanya. Pero nung nabuo na ang Kristyanismo, ang mga taong naniniwala kay Jesus na naghirap dahil sa kanilang pananampalataya. Bumaliktad ang kaganapan. Naintindihan ba natin? Nakikita yung pagbaliktad? Dito, nung dumating si Jesus, siya yung nahirapan dahil walang pananampalataya ang mga tao. Ngayon, nung pagkatapos ng mamatay at mabuhay na siya ulit, natatag na yung grupo niya, yung mga nananampalataya kay Jesus ang nahirapan dahil naman sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Anong tawag doon? Pagbaliktad.
Ano yung pagbaliktad? Indemnity. Kaya pag naintindihan nyo yung indemnity, bubukas sa inyo ang napakaraming sikreto na hindi nyo alam dati. Kaya ang indemnity condition, ang paraan na pinapagawa ni God sa atin para tayo ay makabalik, ma-restore at mailigtas. Hindi sapat ang mga indemnity para pagbayaran ng lahat ng ating mga utang at itama ang ating mga nagawang mga masasama. Ito ay condition ng Diyos sa atin. Kaya pag tayo sumunod, hindi lang ito kumbaga pagbabayad natin sa pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, ang ibig sabihin nito, hindi kumbaga ito yung lubos na kabayaran. Sa Biblia, may 3 klaseng kabayaran o indemnity. Yung equal, yung lesser, at yung greater. Ano yung equal? Kapag ikaw ng utang, ang bayad mo ganun din. Kaya sa unang tipan, lumang tipan, sabi doon, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Kapag nag-utang ka ng isang hayop, babayaran mo isang hayop. Nang utang ka ng buhay, buhay din ang bayad. Ganon. Kaya yun ang ibig sabihin, equal amount of indemnity ang tawag doon. Nang utang ka ng 100, ang babayad mo 100 din. Pero paglipas ng panahon, sa dami ng mga indemnity na babayaran na nakaraan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon magbayad ng lesser amount, lumiliit ang bayad. Nang utang ka ng 100, babayaran mo lang 50. Bakit? May mga nauna nang nagbayad at ito ang mga naging ipon na kumbaga pwede ka nang singilin ng kalahati lang sa iyo babayaran. Ibig sabihin, hindi nawala yung utang mo kung hindi merong nagbayad para sa iyo sa mga nakaraan. Ito ang dahilan nagkakaroon ng lesser indemnity. Kaya nung panahon ni Jesus, di ba sabi niya, dati, pag sinampal ka sa kaliwa, sampalin mo rin sa kaliwa. Pagka inutang ka ng buhay, buhay din. Pero nung panahon ni Jesus, sabi niya, hindi na ganito ngayon. Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pati kanan. Pag hiningan ka, pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Nagbago. Dahil sa panahon na maraming indemnity na bayaran, naging lesser amount. Pero may mga tao, binibigyan na nga ng pagkakataon magbayad ng lesser, hindi pa rin seryoso, hindi pa rin ginagawa. Ano nangyayari? Kailangan nilang pagbayaran ng mas malaki. Ito yung tinatawag na greater amount of indemnity. Kaya kunyari, ang utang mo 100, sabi, pwede ka magbayad ng 50 lang, hindi mo tinake seriously. Ano nangyari? Magbabayad ka ng doble. 200 na ibabayad mo. Maraming ganitong kwento sa Biblia. Kunyari, mamaya pag-uusapan natin si Abraham. Pinag-alay si Abraham ng 3 hayop at dapat nilang hatiin sa 2. Sa 2 yung 3. Kaya nung ginawa ni Abraham ito, pero hindi niya natapos dahil nakatulog, hindi natupad ang indemnity lesser. Ang nangyari, greater. Ano naging greater indemnity? Ang susunod na pinaalay sa kanya, yung kanyang sariling anak. Ito si Isaac. Pag-uusapan natin yan. And then meron pa isang pagkakataon na pwedeng makarating ang mga Israelitas sa Canaan 21 araw. Dahil hindi sila nakinig kay Moses, yung 21 araw, naging 21 buwan. Alam niyo yun? Dito sila dumaan sa tinatawag na Sinai Peninsula. Doon niya nakuha yung 10 Commandments. Meron pa isa. Malapit na sila sa Canaan, nagpadala si Moses ng 12 spy. At sabi, mag-stay kayo dyan ng 40 araw. At mag-report kayo pagkatapos. Pagbalik nila, pagkatapos ng 40 araw, ang report nila, puro mga walang pananampalataya, negative. Kaya ano nangyari? Yung bawat 40 araw, naging 40 taon. Ang tawag doon, greater indemnity. Kaya yun ang ibig sabihin. 3 klase, lesser, equal, lesser, at saka greater amount of indemnity. It must meet God's standard. Kaya nga ang tawag dito, kondisyon. Kondisyon ng Diyos. Kondisyon niya. Hindi pwede ang may utang ang siyang magdidikta ng kondisyon ng pagbabayad. Umutang ka ng pera. Pinangako mo sa 1 linggo babayaran mo. Dumating yung 1 linggo, wala ka pang pera. Pero meron kang mga manok tsaka itlog sa bahay. Pwede mo siyang ipambayad kung tatanggapin nung nagpautang sa iyo. Hindi mo pwede ipilit. O yung itlog na yan, sobra pa yan sa utang ko. Hindi pwede kung ang utang mo pera, ang ibayad mo, utang mo. Pera din. Naintindihan po ba natin? Kaya napakahalaga, pag sinabi ng Diyos na ganito, dapat tutuparin natin. Hindi yung alam nating tama.
kung ano yung sinabi ni God, ito yung indemnity condition, it must meet God's standard. Kaya ganoon ang ibig sabihin ng indemnity. Ang indemnity ay sakripisyo para sa atin, pero ito'y oportunidad para tumanggap ng kapatawaran at impluensya galing sa Diyos. Napakahalaga. Ito rin ang paraan para tayo protektahan laban kay Satan sa kanyang mga akusasyon at impluensya. Kaya nga sabi ko kanina, ito ang paraan ng kaligtasan. Kung maiintindihan natin lang sana ang ibig sabihin nito, ito ang magdadala sa atin sa mas mataas na kaalaman na ang paraan ng kaligtasan ay ito. Okay, i-diagram natin ang nangyari. Si Eva at Adan ay nagsimula dito sa baba. Hindi sila perfect. Sila ang tinatawag na sinless. Wala pang kasalanang nagawa, pero hindi pa rin sila perfect. Dadaan si Eva at Adan sa tinatawag nating growth period. Ito yung 3 baitang na stages, o yung 3 stages of growth. Formation, growth, and completion. Pero habang sila'y dumadaan dito, napaka-importante ng kanilang responsibilidad. Ano yung responsibilidad nila? Hindi sila dapat kumain ng ipinagbabawal na bunga. Ibig sabihin, i-control ang kanilang sexual desire. Huwag silang magsisex habang hindi pa sila kasal. So kung ginawa ito ni Eva at Adan, nakarating sana sila sa tinatawag na perfection. Yun ang inaabangan ng Diyos na mangyari. Nung linikha ni God si Eva at Adan, ito ang gusto niya makita. Ito yung first blessing. Pag sinabing perfection, ang blessing ni God, siya ang papasok kay Eva at Adan at magiging perfect si Eva at Adan. Yung spirit ni God na kay Adan, yung spirit ni God na kay Eva, at ito na rin ang simula ng blessing nilang dalawa bilang mag-asawa. At magiging one silang dalawa.